Dahil po sa bagsik ng bagyong Opong, maraming kababayan natin ang na-stranded sa mga terminal ng bus kaninang umaga. Kinansela ang mga biyahe dyan sa PITX sa mga uuwi, partikular po sa Northern Luzon. TJ Mendoza sa balita. Stranded ang mga pasahero sa Pantalan at sa mga pangunahing bus terminal dahil sa bagyong Opong. Ang pamilya ni Nanay Russell gusto sanang sorpresahin ang kanyang mother-in-law sa Cebu ngayong darating na linggo. Yung celebration ng mother-in-law ko, 60th birthday niya sana sa linggo. Hindi na kami makakaabot. Kasi nga po, yung pinangako nilang biyahe, hindi naman sa pinangako. Kumbaga yun yung inaano nila na schedule talaga na namin alis. Kaya parang, sige, tuloy na natin to. Dito na to eh. Ngayon sana nakatakda ang pag-uwi niya sa Cebu pero dahil naglandfall ng bagyong Opong sa bansa ay kinansela na ng Manila Northport Passenger Terminal ang mga biyaheng Coron, Puerto Princesa, Davao at Gensan. Kaya naman ang mga pasahero sa Pantalan wala nang nagawa kundi manatili muna pansamantala sa lugar. Pero imbis na mapanatag si Nanay Russell ay may pinangangambahan pa siya. Ang inaano ko talaga is yung budget. Kasi syempre, may ticket ka na. Syempre, yung budget mo para lang sana sa pagbiyahe. Syempre, na-stranded ka. Yung pera mo talaga, pera. Laking pasalamat naman ni Nanay Russell dahil nagpaabot ng tulong ang DSWD at Transportation Company sa kanila. Nagbigay ang mga ito ng food packs at mga matutulugan habang pansamantalang naghihintay ng direktiba ang mga pasahero na makabiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Si Nanay Jola naman 2 days nang stranded sa Pantalan. Kaya naman, imbis na mainip ay nakahanap pa siya ng mga bagong kaibigan na kapwa hindi rin makauwi dahil pa rin sa bagyo. Dito nang nakaupo kami tapos tinatanong namin isa't isa na kung taga saan siya, saan niya, ganun. Kilala kami. Sa datos ng Pantalan, mayroong 92 na pasahero ang naipit sa port area dahil sa banta ng bagyo. Minabuti din ng mga otoridad na takpan ang open area sa mga pasahero gamit ang container vans. Protection raw ito sa mga pasahero sakali mang lumakas ang hangin dahil sa bagyo. Ganyan din ang sitwasyong dinatnan namin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Si Kuya Joel nga na biyaheng Occidental Mindoro, nawalan pa ng cellphone kakamadali, mahabol lang ang oras ng kanyang biyahe. Sa sobrang madali kanina sa pagbaba ko sa Grab, di ako napansin sa bulsa ko na sa upuan ng Grab. Kaya di ko na napansin. Bumili lang ako ng bago at saka tinawagan ko yung phone ko. Hindi na kasi makontak yun. Nakapatay na eh. Uuwi pa naman sana ito ng kanyang probinsya dahil na-ospital ang kanyang anak. Kaso nga lang, ang inaasahan nitong biyaheng pabalik probinsya, naantala pa. Kaya si Kuya Joel nangangamba kung saan mananatili. Short na kasi ang kanyang budget na ilalaan pa sana sa anak niyang na-ospital. Hindi ko din alam eh. Kasi yung pira ko, tamang-tama lang din ang pira ko eh. Yung allowance eh. Nag-iisip pa man ako kung kaya pa ng budget ko mag-stay dito. Sa inilabas naman na advisory ng PITEX kaninang umaga, kanselado ang mga biyahe sa ilang terminal sa mga uuwi ng Baguio City, Davao, Tagum City, Tacloban sa Leyte, San Jose sa Mindoro, Iloilo City, Masbate, Tabaco City, Samar, Leyte at mga biyaheng pa Batangas. Nadagdag pa sa kanselado ang biyahe ay ang mga uuwing Matnog sa Sorsogon at Naga City naman sa Camarines Sur. Sa advisory ng Philippine Ports Authority, inilabas rin ang bilang ng mga roro na na-stranded dahil pa rin sa bagyong Opong. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.